This program is rated SPG. It contains scenes with themes, language, violence, sex, horror, or drugs which may not be suitable for children. Strong parental guidance is advised. Sa linggong ito, ang di umano'y isang kulto sa Surigao del Norte na ang ilan sa mga biktima, mga bata na di umano nagahasa, na abuso at sapilitan pang ipinakasal. Taong 2019, nayanig ang lupa at pananampalataya ng mga taga-Socorro, Surigao del Norte. Niyanig ng Magnitude 5.9 na lindol ang ilang bahagi ng Surigao del Norte kanina. Nung tumama sa kanila ang Magnitude 5.9 na lindol. Pero sa gitna ng kaguluhan, may di umano isang nagpakilalang tagapagligtas na nangako ng isang bagong paraiso. Siya ang nooy 17 anyos na si J. Renz Kilario, na mas kilala sa kanilang lugar bilang Senyor Aguila. Yun po yung sinisik and sa aming kuta, panahon yun na siya talaga ay Diyos. Kasi daw may aftershock at may tsunami na mangyayari. Kapag hindi kami sasama, lahat kami pupunta sa emperyo. Mahigit 5,000 tao mula sa iba't ibang mga lugar, kahit pa mga professional katulad ng mga pulis, government employees, pati mga teacher, agad nag-resign sa kanilang mga trabaho para tumugon sa paanyayang umanib sa tinatawag nilang SBSI, Socorro Bayanihan Services Incorporated. Lahat kaming nag-mass resignation. Umakyat kami ng bundok. Pinangako ni Senyor, kami daw ay makapunta sa langit. Yun yung sabi sa amin ng pag-umisiya namin. They're believing. Pag namatay sila doon, parang sure na sila sa langit. Pero ang ipinangakong paraiso, naging isa raw bangumot. Kaya labis-labis ang pasisisi ko na bakit pa ba ako nagtagal doon? Ang naging buhay daw kasi ng ilan sa sitio Kapihan, naging impyerno. Nariyang pinilit daw silang magpakasal at makipagtalik sa mga miyembro ng SPSI. Sinabihan po ako na pwede mo na yung galawin, rape mo na yan kasi asawa mo na yan eh. Hinikayat silang iwan pati ang kanilang mga pamilya at puwersahang pinagtrabaho. Ang pinaka nakababahala rito, di umano, inabuso kahit pa ang mga bata. Kilala ko po talaga ma'am kung sino yung pinakaunang 12 years old na kinasal niya doon. Kuta raw ng mga miyembro ang 353 hectares na lupaing ito na sakop ng sitio Kapihan. Nasa tuktok ng bundok, pati recording studio. Meron pa nga silang sariling istasyon ng radyo. Nati raw sina Gemma sa iba't ibang clusters o grupo. Pit daw ang pagpapatupad ng schedule. Tuwing alas 3 pa lang daw ng madaling araw, gising na silang lahat para sa isang pagpupulong. Anay rin daw sila sa military exercises.